Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap. No? Dumaong ang US aircraft carrier na USS Carl Vinson sa Busan, South Korea upang ipakita ang puwersa nito, no, laban sa North Korea, mga tol, mga babayan. At North Korea inakusahan, no, na nagnakaw di umano ng bilyong-bilyong halaga, no, ng cryptocurrency. At Taiwan nakakaranas ngayon ng isang crisis, no. Ayan mga kababayan ang ating pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe dito sa ating channel. Sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, paki-subscribe naman po at suportahan natin. At syempre doon sa mga matatagal na po dito, shoutouts po sa inyo at sa mga palagi pong nandiyan dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. And please, paki-like naman po ang ating video. Gaya po ng mga nakaraan, 1 view, 1 like po sana. Maraming salamat sa inyo. At huwag na natin patagalin, no? Alamin natin bakit nga ba, no, pumunta ang US aircraft carrier na Carl Vinson sa Busan, South Korea. Yan ang ating alamin ngayon. Huwag na natin patagalin. Umpisa na natin tong mga balita na to. Let's go! Dumaong ang US aircraft carrier na USS Carl Vinson sa Busan, South Korea upang ipakita ang puwersa nito laban sa North Korea. Yan ay ayon mismo sa hukbong pandagat ng South Korea. Sinabi ni US Rear Admiral Michael Wosji, commander ng Carrier Strike Group 1, malinaw na ang presensya ng US sa Busan ay nagpapakita ng malakas na alyansa ng South Korea at ng Estados Unidos. Pagkakataon din anya na sila ay magsanay kasama ang mga sundalo ng Seoul. Naniniwala naman ang mga political analysts na mahalaga ang presensya ng US sa South Korea, lalo na at katatapos lamang mag-test launch ng Pyongyang ng strategic cruise missiles nito noong nakaraang linggo. Yan mga tol, no? Dito makikita natin na talagang itong Amerika sinusuportahan niya yung kanyang mga kaalyadong bansa. Hindi lang po yung Pilipinas mga tol. No, maging itong South Korea, marami po sila diyan mga base militar din. No? Ito nga rin pong Taiwan, may mga base militar din ng Amerika diyan. Sa Japan, meron din. No? Yan na makikita natin na talagang ito pong Amerika suportado niya yung kapayapaan. Diba? Hindi ho kagaya ng mga insekto na yan na walang ibang ginawa, no? Na wala silang ibang ginawa kundi manggulo sa iba't ibang lupalop ng daigdig. Diba? Yung mga insidente na kung saan pumupunta sila sa New Zealand, no? Diyan po sa karagatan sa pagitan ng New Zealand at Australia, gumagawa sila ng kanilang sariling fire drill exercise dyan na kung saan pagkalayo-layo na po niyan, no? Doon sa kanilang karagatan sa South China Sea na kanilang kine-claim. No, yan po ay pagpapakita lamang ng Amerika na talagang suportado nila ang kanilang mga kaalyadong bansa at isa na nga po dyan itong South Korea. Diba? At yan po kanilang kumbaga sagot nila doon sa ginagawa ng North Korea. No, na pagte-test ng kanilang mga missile na kung saan na lang bumabagsak. Mga palpak naman. 'Di ba? Yung mga missile nila na mga palpak at hindi man lang ata lumilipad ng matataas yung mga yan, bumabagsak na. Okay? At sa isa pa mga balita, eto mga tol, matindi, no? North Korea inakusahan ng FBI, okay, sa 1.5 billion crypto heist, no? Nasa 1.5 billion dollars na halaga ng cryptocurrency assets ang nawawala mula sa cryptocurrency site na Bybit, no? At ang inaakusahan nila diyan na ayon sa FBI ay isang grupo mula po sa North Korea. Ano pinagkaparehas na itong North Korea at China mga tol, no? Marami diyang mga tawag dito, mga pumapasok sa mga ganyan, mga hackers, no? Matitindi yung mga yan. Nagnanakaw sila. Ganyan ang kanilang mga ginagawa. Okay, so alamin natin itong mga balita na to mga tol, no? Let's go.
$1.5 billion na crypto assets ang nawawala sa cryptocurrency site na Bybit. Grabe, Sino po no? kaya ang tinuturong grupo na Federal Bureau of Investigation na nasa likod ng biggest crypto heist in history? Lovely. Grabe, biggest crypto heist in history. $1.5 billion, no? Grabe, ang laki nito mga tol. Apple Joyce Fabros para sa detalye. Inakusahan ng US Federal Bureau of Investigation o FBI ang North Korea ng pagnanakaw ng $1.5 billion na digital assets sa cryptocurrency exchange na Bybit. Ayon sa FBI, kinonvert ng grupong Trader o Lazarus ang mga ninakaw na crypto assets sa Bitcoin at ikinalat ito sa iba't ibang address sa maraming blockchains. Inilipat nila ito ng iligal sa iba pang platforms o systems at pagkatapos ay kinonvert sa fiat currency. Dati nang nasangkot ang Trader sa isang hacking incident. Ang grupong ito ang siyang pinaniniwalaan noon na responsable sa pag-hack sa Sony Pictures bilang paghihiganti raw para sa pelikulang The Interview. Grabe, no? Pati Sony Pictures, no? Hinak nila mga tol. Ganon sila desperado. Naman sa North Korea ay isang palabas na pangungutya kay Pyongyang leader Kim Jong-un. Masyado nilang masyado nilang sinasamba o sinasanto, no, yung kanilang mga leader. Ganon din yung nangyayari sa China, mga tol. Parang masyado nilang ginudyos yung kanilang mga leader, no, na kahit alam nilang mali yung mga inuutos, minsan nakikita natin sa mga social media kung paano nila sambahin, no, etong kanilang mga leader na yan. Di ba? Imagine ninyo yun kung ano-anong kaguluhan na yung kanilang mga ginagawa, no, diyan sa South China Sea, pananakop ng mga katubig ng mga isla, no, gumagawa sila ng kanilang mga isla diyan, no, at tapos nagnanakaw pa sila ng mga ganyang cryptocurrency. Ang titibay, ang kakapal ng mga mukha na itong mga to. At sa isa pa nating balita, mga tol, na nakalap, no, ito, Taiwan, krisis sa kakulangan ng sundalo. Humaharap sa matinding kakulangan ang militar ng Taiwan sa kabila ng pinalawak na recruitment efforts, no. Siguro, no, ito, naiisip ko lang, no, baka may humahad lang kaya maraming mga Taiwanese ang ayaw siguro magpa-recruit sa sundalo. Nahahadlangan yan, mga tol. Alamin natin yung mga balita. Humaharap ngayon sa malubhang kakulangan ng puwersa ng militar ng Taiwan. Sa kabila ng mga pagsusumikap na palakihin ang recruitment process nito, ay nananatili pa ring malaki ang kakulangan sa mga nagnanais na maging sundalo. Umaabot lamang sa 80% ng mga Taiwan citizens o mga Taiwanese ang nagboboluntaryong maging sundalo. Mula noong 2022 hanggang nitong nakaraang taong 2024, humigit kumulang 12,000 members ng mga sundalo ang umalis na sa militar na nagdulot ng mga alalahanin sa mga opisyal ng gobyerno ng Taiwan. Muling tinalakay ang posibilidad ng Bakit kaya nag-aalisan yung mga yan? Yun ang malaking tanong dyan. No, ganong karaming sundalo ang nag-alisan, no? Bakit kaya? May something ba? May nang-underground ba sa kanila? Malamang sa malamang meron yan, mga tol, no? Pahihinain kasi nila yung puwersa ng Taiwan bago nila sasalakayin, no? So pag wala ng puwersa yung Taiwan, wala nang sundalo yung Taiwan at konti lang, mga tol, no, tsaka isasagawa na ito sigurong China yung kanilang masamang balak na pagsakop po diyan sa Taiwan. Okay? Baka dumating pa yung panahon na kung saan itong mga Taiwanese na to biglang magagalit, no, doon sa mga sundalo ng Amerika. Palalayasin sila. Pwedeng ganon na mangyari diyan, di ba? Kasi syempre na-underground na sila So isa yan siguro sa mga estratehiya na ginagawa ng netong mga tawag natin dito, insekto. Para pahinain ang puwersa ng Taiwan at huwag tayo magtaka kung balang araw mangyari yan sa Pilipinas dahil marami nga dito nakikita natin ngayon, no, grabe dumadami mga pro-China sa Pilipinas. Yan po ang nagagawa, mga tol, mga kababayan, ng maling pananaw, no, na ikinakalat sa mga Pilipino.
Okay, so dahil sa pagsamba nila dun sa iniidolo nila mga politician, okay, nagiging ano rin sila, nagiging pro-China rin sila. Pag sinabi nung sinasamba nilang politician na ganito, ano yun natin yan, China, panig tayo sa China, palayasin natin yung Amerika. No, yung mga followers naman niya, gano'n na rin na mangyayari. Walang pinagkaiba sa social media yan. Yung mga followers ng ibang mga nasa social media. 'Di ba? Pag sinabi nilang, ito gawin natin, sunod naman yung mga followers niya kahit mali. 'Di ba? Parang gano'n. Pagpapahintulot sa mga foreign migrants na ma-enlist. Wala pang opisyal na desisyon ang ginagawa ang bansa hinggil sa isyong ito na matagal nang pinag-uusapan sa loob ng higit 2 dekada. Isa sa mga itinuturong dahilan ay ang pagbagsak ng birth rate ng Taiwan na ikalawa sa pinakamababa sa Asia pagkatapos ng South Korea. Bagamat ang sahod sa militar ay mataas, mas binipili pa rin ng mga Taiwanese ang mga oportunidad sa pribadong sektor. Sa kabilang dako, pinalalakas naman ng China ang kahandaan nito sa parehong air and sea defense zones sa Taiwan. Sa nakalipas na taon, malaki na ang pagbabago ng military services ng Taiwan. Mula kasi noong 1950 hanggang taong 2000, ang lahat ng lalaki ay kailangan ng magsilbi ng kanilang military services na hindi bababa sa 2 taon. Gayunpaman, habang ang Taiwan ay naging ganap na demokrasyang bansa, unti-unti namang binabawasan ng gobyerno ang obligasyon ng mga mamamayan nito na maglingkod sa militar. Noong 2013 ay mandatory service. Alam nyo, yan yung naging problema sa Pilipinas, no? Especially nawala yung ROTC, no? Tsaka yung mga CAT. Akala ng mga kabataan ngayon, no, walang naidudulot o walang naitutulong sa kanilang buhay yun. Ito yung sinasabi natin, mga tol, no? Nasa ibang bansa, no, kailangan nilang mag-duty o mag-serve, 'di ba, sa military o military service. Kailangan nilang pumasok ng ganun. 1 taon, 6 na buwan. Ito nga, 2 taon daw dati, no? Sa atin nga, training lang every Sunday, ayaw pa natin. Tapos meron pang napanood ako na sinasabi nila na, nako, maraming dyan, maraming hazing dyan sa sa ROTC na yan. Maraming ginagawang hindi maganda, no? Pero tanungin ninyo yung mga matatanda, yung mga nag-ROTC, nakaranas ng ROTC, iba yung sinasabi nila. Isang way kasi yan na pagpapakita, mga tol, mga kababayan, ng iyong pagmamahal sa iyong bayan. Diba? Paano pag nagkaputukan? Anong gagawin mo? Hawak ka na lang cellphone, magbibideo ka na lang. TikTok ka na lang. No? Ayun po, nagpuputo ka na rito. Ganon na lang. Diba? Baka pag nagputo ka na dyan, magtakbuhan na yung mga yan. Diba? O kaya yung mga matatapang nakikita natin sa video, yun ang kunin natin, no? I-enlist natin. Diba? Bato natin sa gera. Tuloy natin. ng Taiwan ay napalitan na lang sa 4 na buwang training. Ngunit noong 2022, muling ipinatupad ni dating Taiwan President Tsai Ing-wen ang 1 taong mandatory service para sa mga mamamayan nito na nagsimula naman taong 2024. Diba? 1 taong military service sa atin, lang tuwing linggo ka lang magte-training, ayaw mo pa. Gusto mo ganito, 1 taong ka sa military service. Bagamat kakaunti ang mga tumutol sa panukalang ito, ay suportado naman ng kasalukuyang administrasyong Lai ang hakbang na ito upang ihanda ang kanyang bansa sa banta ng pananakop ng China. Maintaining peace and stability in the Taiwan Strait and the Indo-Pacific region is the greatest consensus of the international community. As a member of the region, China in recent days has been unilaterally conducting, threatening and harassing activities near Vietnam, the Philippines, kasama Pilipinas, and the waters of New Zealand and Australia. Nako po, eto. Yesterday, February 26, it drew an exercise area without warning on the international shipping route of Taiwan, claiming to conduct shooting training
这是公然违反国际惯例，不只是 This is a blatant violation of international conventions. 对国际飞航还有海上船 It is not only a threat to international airspace, 只的航行安全造成了高度的危险，也是 but also a threat to the safety of maritime navigation, which is true, mga tol, no? Yung ginagawa nilang mga fire drill na yan, threat yan, no, sa safety ng mga ng maritime navigation, kasi pwedeng tamaan nila yung mga barko diyan. Paano kung walang announcement, no? At nagpa-fire drill sila ron at kagaya ng nangyari sa New Zealand, wala silang proper announcement, no? Wala silang proper coordination. So nagulat na lang yung mga lumilipad na eroplano ron, mga barko doon, no? Na meron nangyayaring ganun. Siyempre kung ikaw nandun ka sa barko, nagpuputo ka na ganun, abay matatakot ka nga naman. Nakakalain mo na may malaki ng kaguluhan o may gera nangyayari sa area na yon, no? Kayo, anong masasabi ninyo sa mga ginagawa na to ng China? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, right? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, at comment just sa comment section. Alright? Peace. I'm out.